What's up, everyone? Tara, samahan nyo kami magpunta sa Vietnam. Let's go! Everyone, dito na kami ngayon sa Terminal 3, Naiya. Boarding na. Ito na kami. Sa bawat habang nasabay, pangarap ay mas lumalapit. Punta na kami ngayon sa aming tutuluyan dito sa Hanoi. Ice egg coffee. Sarap. Smooth yung coffee niya. Hindi siya nananapak. Yo, what's up everyone? This is our second day dito sa Hanoi, Vietnam. At bababa na kami yan for our breakfast. Kasama yung breakfast sa aming accommodation. At mamaya, after namin mag-breakfast, mag-ayos lang kami ng konti. Then, check out. Straight kami dun sa... Mamasyala kami ng konti dito sa Hanoi. And then, go directly to Sapa. Sakay kami ng sleeper bus. Sabi ng mga content creator, around 6 hours daw yung biyahe na yon. So, mahaba-habang biyahe din yan. So, parang Manila to Baguio siya. Ganun. Kung i-compare siya sa Pilipinas. So, see you around later. Okay, bye! Ano kaya yung i-almusal namin? Mga kasama ko dito nahirapan kumain. Malaki-laking adjustment yung ginagawa nila. Pagdating sa pagkain. Sa buffet. Yung ibang traveler dito, iniiwan nila yung mga gamit nila. Pagka-checkout nila, kasi maglilibot pa sila. Ito yung pre-breakfast dito sa Hanoi Traveler House. Pakita ko. Ito isang toast. Balak ng tinapay yan. Tsaka matigas. Then, bacon, eggs, coffee, and fruits. Kain tayo. A few moments later. Kakatapos lang namin mag-breakfast. Actually, inuubos ko pa to. Itong French toast nila. Matigas siya. Di naman siya matigas. Baga, malutong siya. Matabang. Ito yata yung tinapay na ginagamit nila sa banh mi. Banh mi yung parang Subway sandwich. Yung para siyang ganon. Pero iba yung tinapay sa gamit sa Subway. Ito, matabang siya. Wala siya lasa. So, matabang nga eh. Then, malutong. Tapos, unlike sa atin na soft, ito, kaya hindi mo siya ma-enjoy not unless pinalaman mo yung bacon, yung egg. Kasi tignan mo yung mga kasama ko. Well, yun nila naubos yung pagkain nila. Di sila sanay sa pagkain. So, mostly kasi dito, acquired taste yung mga pagkain. Egg yan na hindi nila naubos. Sabi ng asawa ko, iba daw yung lasa ng egg nila. Tinikman ko naman, okay naman siya. Tingin ko yung mantika na gamit nila. Iba yung mantika gamit natin. Usually, coconut oil, vegetable oil, palm oil. Dito, wala kaming idea kung anong klaseng oil yung gamit nila. Kaya hindi sila sanay. Bago sa kanila yung panlasa. Ang first out of the country namin is Vietnam. Unang-una is totoong mura talaga dito. Mura yung mga bilihin. Hindi naman minamaliit ko yung prices ng pagkain nila dito at services. Pero compare sa tourism na meron tayo sa atin, mas mataas yung sa atin. Dito mas cost friendly. Kaya kung first time din ninyo na magbakasyon out of the country, I also suggest, tulad ng mga sinasuggest ng ibang content creator, na magpunta kayo ng Vietnam at may enjoy nyo talaga. Magandang experience siya sa mga first timer gaya ko. This is our second day na sa Vietnam. Let's see mamaya kung ano-ano pa yung mga activity na gagawin namin, especially kapag nagpunta na kami ng Sapa. So see you there. Bye! So yun nga, tapos na tayo kumain. Then, akyat na tayo sa room natin. Sakay na tayo ng elevator. Going to 5th floor. Pagdating dito sa 5th floor, yan, may upuan dito. Ayan na, pwede kang mag-relax muna. Ito yung hagdan, stair access. Yan, so paglabas ng elevator, meron dito 3 room. That's 509. Tapos dito, 508. Ito yung room namin. Then ito, 506. Pasok muna ako. Yun, yan.
yung room namin. Konting tour lang. Ito yung cabinet. Pwede mong ilagay dito yung mga gamit ninyo. Tapos, meron siyang dalawang bed. Isang single bed, tsaka double bed na queen size or king size. Well, di ko alam kung ano siya. Good for 3 people. Pero pwede to 4. Nasa inyo yan. Pwede pagkasyahin. Yan. Dito natulog yung sister-in-law ko. Then dito kami. Dalawa ni Mrs. And also, pwede pa rin mag-work. Dito, di na namin binuksan yung TV. Gamitin ko yung 360 para sa buong view ng room. So, ito yung room namin. Panikot ng camera. I-tour ko muna kayo dito sa Hanoi Traveler House. Hanggang anong floor to? Uy, taas ah. So, tingnan natin bawat floor. Pasok muna tayo dito. Wow, yan. Ito yung 8th floor. So, halos same lang din naman siya. Wow! Wow, ang ganda dito. Kita mo yung... Ayan, ayan. Ito siya. Ayan. Napaka-busy. Ang daming motor, oh. Busy ng daan na yun. So, ito yung rooftop. Ito siguro yung pinaka-access ng mga staff. Yan. Ito yung tambayan nila. Laundry area. Grabe ang hangin dito. Ang lamig. Sarap. Ayan siya. Then dito, laundry area nila siguro. Oo, ng mga kumot, unan. Ayan. Yeah, please. This area is the hotel's laundry service. Guests are not permitted to wash or hang clothes here. Please ask the reception desk if you need assistance. So ito yung pag meron silang laundry service. So kung gusto niyo magpalaba, nag-stay kayo dito ng more than a week at wala na kayo masuot, pwede kayo magpalaba dito. Ayan. Grabe, sarap. Sarap tumambay dito, tapos magkakape ka habang tinitignan mo yung daan na yun. Yan, no? Oh. So, kung makapunta kayo dito sa Hanoi Traveler House, pwede kayong tumambay dun sa taas, magpalamig. So, ito yung 8th floor. Tignan naman natin yung kasunod nito. Maghagdan na lang tayo, total pababa rin naman. So, baba tayo dito. So, yun, meron ditong room, isang room, tapos lababo, tapos ito common siguro to. Ito meron pa isang room dito. Ayan, common bathroom siguro, kaya mababa pa tayo. 6th floor. 6th floor. Yan, ito naman 6th floor. Halos kapareho nung
sa level namin. Ito yung 608 and 606 and 609. Kapareho dun sa floor na meron kami. Ang baba. Kung saan yung room namin. Tapos mamaya, check natin yung lower floor. Mula sa 5th floor. Check naman natin yung 4th floor. 4th floor. Ito naman siya. Same din siya. Baba naman tayo sa 3rd floor. Yan. Mas maganda yung sofa nila dito. And as usual, same lang din. Then, sa 2nd floor naman. Ayun. May common din dito. Oh, common bathroom. Hi, good morning. Common bathroom siya. So, pwede kang maligo. Marami. Ayan. Ligo kayo. Yung may banyo. This is the 2nd floor. Sa 2nd floor, may mga common comfort room, bathroom na kapag marami may gumagamit ng banyo nyo, pwede kayo doon. Pinapatanong ng asawa ko kung saan ko pwedeng iwan yung mga gamit namin pag namasyal mo na kami dito sa Hanoi bago pumunta ng Sapa. At tingin ko dito pwede. Hi, hello, good morning. Ito siya. Ayan. Ito yung kitchen nila. Then, ito yung front desk. May mga services sila dito ang ina-offer. Ayun, no, sabi dito, rooftop on 9th floor. Lounge nila. Dito pwede kang tumambay habang naghihintay, kumain, then magmuni-muni at mag-vlog. I recommend this place para pwede nyong tuluyan kapag nag-Hanoi kayo, and very accommodating naman sila. So, ito siya ulitin ko. Hanoi Traveler House. Yeah, goods naman dito. Sige, later. Yo, what's up everyone? Kakatapos lang namin maligo at magbihis. Nagpe-prepare na lang kami, naglilikpit ng mga gamit namin. Iiwan muna namin yung mga gamit namin dito sa baba. Then maglilibot lang muna kami dito sa lake. Maganda yung banyo para sa mga Pilipino. Meron siyang bidet. Hindi tulad sa Hong Kong na walang bidet. O tissue lang sila. Dito, di kayo mo problema pagdating sa banyo. May bidet. Malakas yung tubig sa shower. May hot water din sila. Yung bidet, sakto lang yung pressure. Hindi ka mapipressure. Meron din silang provided na toothbrush, toothpaste, shampoo, shower gel, syempre towels. So pagdating sa towels, pag kailangan mo ng extra towels, 25,000 Vietnamese dong yan. Tapos yung accommodation, yung dahil one night lang kami, umabot kami ng 3,500 pesos. Balikan ko kayo. Okay, bye-bye. Yun! Ready na kami umalis. So, check out na kami yan. So, anong oras na? Around 9:40. 9:41 na. Check out na kami. Tapos, iiwan muna namin itong mga gamit namin sa baba. Sara ko to. Pasok na tayo sa elevator. Ayun. Labas na kami. Dito muna namin iiwan yung mga gamit namin. Ayan. Itabi mo lang dyan. Ikaw na magtabi. Ayan. Sige. So, iiwan muna namin doon yung mga gamit. Pero yung mga importante, tulad na laptop, nasa bag. Yan. Anong plano? Para lang Pilipinas din. Same lang din. Halos kapuan ba? Oo. So, papunta kami doon sa lake. Ako nga pronounce eh. Pero, alam nyo na yung 1K. 1K. Kayo na mag-search. Dami naman content creator na
nagbanggit nun. So, hindi naman kami nandito para mag-review. Nagpapasama lang kami sa inyo kasi baka maligaw kami dito. Tapos, at least alam nyo kung nasaan kami. Diba? Oh, see you there. Bye-bye. Naghahanap kami ng deodorant lotion dito. Kaso, hindi available. Hindi kami magkaintindihan. Sinubukan na yung maghanap sa mga pharmacy. Kaso, hindi daw available sa kanila yung deodorant lotion. Hanap kami niyan ng grocery. Baka meron dito sa kanila. Okay, so I think nakabili naman sila. Okay. Diretso na kami doon sa lake. Just try din namin sa double-decker bus para ikot-ikot kami dito. Then after, balik na kami doon para kunin yung gamit namin. At diretso na sleeper bus. Yun, see you there. Guys, welcome dito sa Burnham Park. Anong pangalan nito? One Kiam Lake. One Kiam Lake. Basta yun na yun. Nahirapan talaga akong mag-pronounce. So, One Kiao. Ewan ko, One Kiam. I-search nyo na lang sa Google. At panoorin nyo na lang yung ibang content creator na nag-vlog at nag-review dito. Ito yung tsura niya talaga at wala siyang harang. So, kung medyo may pinagdadaanan kayo at marunong naman kayo lumangoy, huwag nyong gagawin yung naisip nyo. Dito. Tara, punta na tayo dun sa double decker at mag-tour tayo. See you there. Feel the rise now. Di na tayo bababa. Sa ulap ng pangarap, we fly high. Walang limit, reach the sky. Sa bawat araw na magkakaroon. Pero mas malaki to. Tsaka may temple sa gitna, no? We're living now. Sa ulap ng pangarap, sing loud, stand together, make it proud. Ride, explore, inspire the way. Recap life, ay, ay. Araw-araw. Camera off, pero tuloy ang kwento. See you next vlog. Tara ulit. Sa 1 hour, may 150,000 Vietnamese dong. 4 hours. Yung 1 hour, kung siya, no hop on and no hop off. Ibig sabihin nung bawal kang bumaba, bawal ka na. Pag bumaba ka, di ka na pwede sumakay ulit. Yung 4 hours is 300. Kung makikita nyo naman. Yung 4 hours, 24 hours, 48 hours yan. Pwede yan bumaba at sumakay every 30 minutes. Pwede ka mag-hop on and hop off. So, nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo kunin. Kami kinuha namin yung 1 hour. Laing ganito, di ko alam ang susunod. Pero game ako sa bawat ikot. New place, new feels, let it flow. Ready na, tara, Makakapag-sightseeing na kayo. let's go Hanoi. Here we go. Every So, mula doon sa ticketing booth, punta kayo dito. Ito yung bus. sa adventure na di ko alam. Laugh out loud, just enjoy the ride. Ayun, akit na kami dito sa city bus. Double decker. What's this? Earphone for audio, guys. Oh. Plug this behind the seat. Kasi may Okay. Thank you. Thank you. So, ito daw yung para sa audio guide. Pag gusto nyo marinig yung mga pagsasabi. Sa harap. So, dito siya is i-connect. So, isasaksak niya dito yung earphone na pinoprovide nila. Then, pipili kayo. So, this, English, French, Chinese, Russian, German, Spanish, Korean, Japanese, Malaysian, Vietnamese. So, English tayo siya. Yo, what's up everyone? Nandito kami ngayon sa Hanoi City Bus. Nakasakay kami sa double decker. Naghihintay na lang kami na umalis ito para mag-ikot-ikot dito sa Hanoi. Currently, maganda yung panahon. Hindi umuulan at hindi rin sobrang init. Yan. Makulimlim siya.
So, nakisama yung panahon sa amin. Today is April 21, 2026. Kaya perfect yung month na to para magpunta ng Hanoi. At saka tingnan natin sa Sapa kung ano yung magiging, ano yung weather. Kaya update namin kayo kapag umaandar ngayon. Sige. Sa dilim may liwanag, sa takot may pangarap. Hakbang sa daan na di kilala, walang mapa, walang babala. City lights fade, gabi humahaba, pero puso ko'y hindi natitinag. Into the unfamiliar places we go, where the wild winds endlessly blow. Hindi alam kung saan ang dulo, pero tuloy pa rin ang takbo. Tibok ng puso parang alon, lumalayag kahit walang kahon. Sa bawat kaba may lakas na dala, sa bawat takot may pag-asa. Into the unfamiliar places, sa di kilalang mga faces. Every step a new sensation. This is life, no hesitation. Sa di pa natutuklasan, dito tayo susubukan. Ride the fire, feel the thunder, we rise strong into the unknown world. Tapos na ang aming Hanoi City double-decker bus city tour. Ngayon, pupunta naman kami kay Ate Ha. Siya yung sikat na souvenir seller na pinasikat ng mga Filipino content creator. Tingin tayo. Ano, kakain muna ba tayo? O Ate Ha? O, kain na muna. O, sige, kain muna daw kami. Sige, doon. Ha? Sige, kayo. Uupo eh. Ayun. Ayun siya, okay ka rin. Liwanag at ang mundo'y maging tahimik. Makinig ka sa iyong puso, may direksyon kahit magulo. Into the unfamiliar places, sa di kilalang mga landas. Every scar becomes a story, every fear turns into glory. Sa di pa natutuklasan, dito tayo magtatagpuan. Raise your voice, ignite the fire. Wake up, we go higher. We go higher. Semua. Diyan po doon. Gaya rin po yes. Baga, acquired taste. Hindi siya pang talaga siya. Vietnamese. So, sweet tooth tayo. Sweet tooth yung mga Pilipino. So, wala siya kahit ano. Wala siyang tamis, alam. Wala talaga. So, acquired taste siya. Kung mahilig ka sa mga dairy food, try mo to. Dairy food. Pero, I recommend hindi. So, medyo masela ka talaga sa pagkasin. Hindi mo siya magugustuhan. Di ko alam ang susunod, pero game ako sa bawat ikot. New place, new feels, let it flow. Ready na, tara, let's go! Tara samahan niyo ako, let's go Hanoi, here we go! Pagkatapos namin doon, kumain,
Hindi kami kumain eh. Tumikim lang kami. Hindi natuwa yung asawa ko. Actually, walang natuwa sa amin. Acquired taste siya. Hindi mo siya magugustuhan instantly. Pero, like I said, kung mahilig ka sa mga kakaibang panlasa, pwede mo siyang subukan. Pero, hindi ko siya may re-recommend na subukan ninyo. Gumastos kami ng 150,000 Vietnamese dong. 70,000 yung dumpling na mukhang gelatin. Then, 30,000 yung spring roll. Tapos, yung soft drinks, 20,000, 10,000 yung water. Nandito kami ngayon sa souvenir shop ng ate ha. Anything inside? Okay. How much is it? 100. I think ako is 80. 60 isa. 60. 60. 60. Kahit si Andeng, di alam yan eh. Tsaka yan. Sa bawat biyahe na di sigurado, may saya sa bawat kwento. Hindi man perpekto ang plano, pero sulit basta kasama kayo. Tara samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Here we go! Raise your hands, feel alive. This is more than just a ride. Tara samahan niyo ako. Every dream is coming true. From the start hanggang dulo. 50 tatawa ko yung 40 mo. Yes. Sinsan tatawa ko yung 50, dalawa ko sa atin. Tawad. 50, dalawa ko sa atin. Tatlo, 100. 50. Okay ka. Oh, okay. Yung iba nangungulit. Free na lang, free Pag di ka naman nangulit, bibigyan ka. Ito. Oh. Wow! Salamat. City lights o dagat view. Every moment feels so new. Sa bawat lakad kwento'y buo. So, tapos na kaming mag-shopping na souvenir. Punta naman kami sa Cafe Gyak para mag-lunch. Sa bawat simula, palagi kang sasamahan sa bagong mundo na di Hanap naman tayo ng ayun. Ayun yung Cafe Gyak. tayong dalawa. Walang iwanan, tara na. Palagi kang Ayun yung Cafe Gyak. kahit Let's go! tayo dalhin ng tadhana. Laugh out loud, feel the vibe. This is our unforgettable ride. Street food trip, tawanan lang. Simple joys, walang kabantay. Camera on, tuloy ang saya. Real life moments, walang arte pa. Kids are running, smiles so wide. Every second worth the ride. Minsan sablay, okay lang yan. Masaya, basta't nandyan ka lang. Kung dumilim man ang langit, hawak kamay, di bibitaw. Sa bawat bagong mundo, ikaw ang ilaw ko. Palagi kang sasamahan sa bagong mundo na di pa alam. Every dream sabay nating abutin. Walang takot, go all in. Palagi kang sasamahan through the highs and through the run. Sing it loud, feel alive. This is our recap life. Hey, hey, ride. Explore, inspire. Let's go! Sarap. Ito masarap. Nakasihat. Happy? Happy? Let's go! Let's go!
samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Tara samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Paglapag pa lang ramdam na agad. Ibang mundo, ibang galaw. Street vibes, motorbike sa kalsada. Parang pelikula ang tanaw. Coffee shops nakakaiba. Egg coffee, first time ko to Every corner may kwento. Di ko akalaing ganito. Di ko alam ang susunod, pero game ako sa bawat ikot. New place, new feels, let it flow. Ready na? Tara! Let's go! Tara samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Here we go! Every street may bagong show. Every step feel the glow. Tara samahan niyo ako. Sa adventure na di ko alam. Laugh out loud, just enjoy the ride. Kasama kayo sa bawat side. This going to the sleeper bus? Yeah, that's right. Street food trip, ang sarap ng vibe. Fuad ba ni solid, no lie. Local smiling, chill lang ang flow. Kahit maligaw, okay lang bro. Lake view habang sunset time. Tahimik pero ang ganda ng shine. From chaos to calm real quick. Ito yung trip na di malilimo. Samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Feel the flow. From the noise to peaceful life. Going to Just feels so right. the sleeper bus. Sleeper bus going to Sabah. Every moment, worth to take. Memories will never break. Let's go. Let's go. Sa bawat biyahe na di sigurado, may saya sa bawat kwento. Hindi man perpekto ang plano, pero sulit basta kasama kayo. Tara samahan niyo ako. Let's go Hanoi! Here we go! Raise your hands, feel alive. This is more than just a ride. Tara samahan niyo ako. Every dream is Okay. Kailangan namin magtanggal ng sapatos. At ilalagay yung sapatos sa plastic. see you sa next floor. Doon ka pumapak. Hintayin si ate. Hanoi! Let's go! Oh. Hey, hey! Tara na! Let's go! Nandito na kami ngayon sa sleeper bus. At nandito yung asawa ko. Ayun yung Mami. Mami. Ayan. So, will be 6 hours travel and may mga stopover. Twice yata ang stopover. Base sa napanood namin sa mga vlog, I'm looking forward to enjoy this biyaheng to. Kasi di naman ako biyahilo. Ewan ko lang doon sa dalawa. Yung bed comfy naman. Sakto lang dun sa dahil nga maliit lang kami. Sakto lang sa ulo. Sakto lang. And malamig. Good siya. And meron silang kumot. Yan. Sobrang lamig. And una, ito yung remote. Remote. So, alis na kami. Ito na, gumagalaw na. Maandar na. Ito yung, not sure kung paano ito. Ayun na. See? So, see you in a bit. Mag-ayos lang ako gamit. Okay? What's up everyone? So, I'm back at naayos ko na yung gamit ko rito sa sleeper bus. Nakalagay na rin yung mga devices ko, chinarge ko na rin. And also, meron pala ditong massage. So, pag nakahiga ka, nagbabibrate yung higaan, nakaka-relax. Tapos, itong LCD, wala ka mapanood. Ganyan lang siya. And hindi ko alam kung paano siya. So, itong light, ayun, ganun siya. Yun. Ganon. Tapos ito sleep. Oo. Sleep. Ito. On.
Pero wala siyang access dito sa monitor. Hindi ko rin alam, baka wala naman siyang tokol lang to. Sa headphone jack lang. Then, ito yung camera ko eh. It's a, parang, emergency bell. And, meron din wifi. Lalagyan ng mga tubig. May, na rin, complimentary water. Tsaka ano tong green? Tissue. Complimentary tissue. Tapos, aircon. Walang way para kontrolin yung monitor. Wala siyang input. Wala makitang input eh. Kanina pa ako naghahanap. So, wala siyang input. Para gamitin mo siyang external monitor. Kung meron ka mang gustong rin sa phone mo, hindi mo siya makokontrol. Hindi ko alam para saan tong LCD na to. Wala siyang button, touchscreen, hindi siya touchscreen. Wala siyang input. Wala, ganun lang. Dito sa site, wala naman. To pocket lang. Try ko maghanap-hanap. 6 hours naman yung biya. Sige, pahinga muna ako. Then, update na lang ako mamaya sa first stop namin. See you. Bye-bye. Yo, what's up everyone? So, ito nakahiga ako ngayon and pinapandar ko tong Sager. Ang sarap sa pakiramdam. Sa taong tulad ko na mahilig sa masahe, aking bagay nito. Nakaka-relax. Marirelax ako sa biyahe ito. Sanay pa naman ako nagbabiyahe ng malayo. Matulog na hindi naihilo. Dagdagan pa ng massager. Grabe. Gusto ko na matulog agad. Then, napansin ko na metal itong banda rito sa roof. So, na magnet ko yung camera ko. Wala na ako ibang paglagyan na pang nakahiga. So, bali, ito, habang nandyan siya, pwede ako mag-record na hands-free. Pero syempre, alisin ko kasi baka mamaya nagkaroon ng lubak. Biglang natanggal yung pagka-magnet. Diretso sa mukha ko yung camera. Masakit yun. Tingin ko nasa city pa kami. Yung Sapa kasi, base sa mga video na napanood namin sa YouTube, para siyang pinagsamang Baguio, ayan, Atok, Benguet. Kaya excited na rin kami. Hanggang Thursday kami doon. Then Friday, balik na kami sa Hanoi. Then i-spend namin yung Friday namin sa Hanoi hanggang gabi. Then para kinabukasan, mas malapit na kami sa airport. Ang alis namin, ang flight namin is 10 a.m. Kung natatandaan ko pa. And para by 7, around 7 na sa Pilipinas na kami. So, okay naman tong nasakyan namin, sleeper bus. Tulad ng mga napanood namin sa YouTube, mga content creator. Comfy siya. Wala nga lang siyang entertainment. Hindi ko lang alam paano gamitin yun, yung malaking monitor dito. Meron naman siya. Meron namang wifi dito. So, for entertainment, use your phone. Aside doon, wala na. Hindi ko rin alam anong use nitong headphone na i-provide nila. Hindi ako sure para sa yung charger dito, fast charging siya. So, maganda siya para sa mga fast charging capable phone. Wala yung biyahe, enjoy ko muna itong biyahe at matutulog muna ako. Kailangan pa namin makapawi sa tulog. So, see you later. Bye! Bababa muna ako. Check natin kung anong meron. May chinetas. So, kakalikupit. Ano pa na hit? So, ito. Bababa muna ako. Check. Provided naman pala nila ang chinelas yan. Ayan, no. Lumalamig gabi. Pwede na to. Yun. Okay, so dito kami ngayon sa first stop. Going to Sapa. Siyempre, di ko naman alam kung ano yung lugar ito. Laki ng plaka nila, no? Sa Pilipinas kasi kalahati. Ito, hanggang dito siya. Yan. Lalaki. Ayun yung sawa ko. Tindahan ko sila. Di naman ako nagugutom. Tinignan ko lang tong place. Laki din. Na meron dito. Bukas ba ito? Siguro. May coffee shop din doon. So, may mga pagkain. Mga available. So, meron dito hot pot. Fried chicken. Buffalo fried. Ayun o. Beef. Chicken. Mukhang walang pork. Tapos, dito may
Parang coffee shop yata ito eh. Wait tayo doon. Dito pala sila eh. Ano to? Ako mo ako isa. Mochi. Ito na lang. Tikman natin. Beb, to. Yaran mo. Isang paa. Nakakuan. Nakasashay. Stig. Oh. Shit oh. Oh. May bobotik ano, black milk tea jelly. Dati nagsasaroon daw. Laki chicharon oh. Oh, chicharon siya oh, laki. Maglubi. Balik na kami. Kaya pala, yung inom. Yeah, I'll do that. Tuloy ng aming biyahe padiretso sa Sapa. At first stopover namin yun. Alam ko, pero alam ko meron pa second stopover. Tapos, higa ulit ako. Smooth naman yung biyahe. Syempre, normal lang yung maalog. And kung di ka talaga sanay sa biyahe na malayuan, mahilo ka. Tapos, lalo na kapag may laman ng tiyan mo, magsusuka ka. Pero, kung naman, comfortable naman dito. And, tsaka napansin ko, yung length ng higaan dito. Halos sakto lang ako eh. I'm 5'2". So, mula dito, ganyan pa yung space. Siguro kasya pa mga 5'5" or 5'6", 5'7", no? More or less. Nagtataka lang ako kasi nisip ko, paano kaya yung mga matatangkad, yung umaabot ng 6-footer, at kaya sila kakasya dito, no? Kabaloktot ba silang ganyan? Ganyan. Panigurado. Tapos yung upo nila, ako kasi sakto lang yung ulo ko eh, pag nakaupo eh. Kasi may ganyan na, ko na lang clearance. Sa inisip ko, pag sila kaya, para silang sardinas dito, no? Kaya hindi ko na problema yun. Tsaka, nandito kami para mag-enjoy sa biyaheng ito. And pagdating sa mga review, i-follow nyo na lang yung mga content creator na nag-cover o review ng travel nila. So, shout out kay Sir Wilson, kay Sir Wonder J. Kayo talaga yung pinapanood namin ng siguro mahigit 3 buwan. Gabi-gabi yun, pinapanood namin kayo. Minsan pa ulit-ulit. Yun yung regarding sa travel nyo sa Vietnam. So, kayo yung nagbigay sa amin ng mga idea kung ano yung pupuntahan, mga gagastusin, mga dapat dalhin, mga hindi dapat dalhin, mga kailangan. So, ayun. Sa totoo lang talaga, sobrang kabado kami at hindi kami sigurado sa pagpunta namin dito sa Vietnam kasi nga wala talaga kaming experience. Well, I think hanggang dito na lang muna ako and magbalik na lang ako sa next stop namin. Thank you sa pakikinig ninyo sa mga kadaldalan ko and see you. Bye! Yo, we're finally here sa Sapa. Grabe, nung oras na. Pahawak. Ayun yan. So, Lado. Nado. Yeah. Yeah, okay. 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 ito na yung sundo namin. Papunta sa accommodation namin, yung Lado Staycation. Hold this. I'll hold this. Yeah, okay. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So, dito na kami. Ito yung Lado Staycation. Ayan siya. Andyan, ito si Miss Moon. Hi! This is Miss Moon. We finally meet Miss Moon. We only watch you on YouTube and seems you are famous
for the Filipinos who want to visit Vietnam and they really love to see you. Yeah. Okay na yung playbook na. Ito na yung lado. Yan. Grabe. Ang layo ng biyahe talaga. Legit. Pero sa part ko, okay naman yung biyahe. I think naka-idlip naman ako. Di naman ako nahilo. Yung asawa ko medyo nahilo daw eh. Nahilo ka ba sa biyahe? Oh. Yung ipag ko hindi naman nahilo. Check-in na kami dito. Anong oras na ba? Let me see. Check ko lang. Anong oras na? It's 10:22 local time. 11:22 sa atin. Ito yung babayaran namin. Yun. 3,650,000 in Vietnam dong. Well, sulit talaga. Maganda talaga dito. May enjoy mo talaga pagpunta dito sa Vietnam. Kaya yung mga nangangarap din na first time out of the country traveler at nagbabalak na at nag-iisip ng bansa na first time pupuntahan, subukan nyo muna yung Vietnam. Una, madali lang makalabas sa bansa sa immigration dahil hindi naman siya ganun questionable dahil Vietnam. Then, mura talaga yung mga bilihin dito. Hindi sila, parang tawag natin sa atin, tabak. Parang tipong iba yung presyo. Dito, kahit turista ka, though mas mura siguro yung local, pero turista ka, mura pa rin. Abot kaya sa budget natin. Then, yung services, all goods naman. Maganda and sulit talaga sa babayaran mo. Ang pinaka siguro mahirap lang gawin dito yung language barrier. Unlike sa atin kasi na halos lahat ng Pilipino marunong mag-Ingles. Halos lahat nakakapag-Ingles, nakakaintindi ng Ingles. Dito medyo pahirapan lang. Siguro tulad lang ni Miss Moon na madalas na-encounter ng mga content creator kaya marunong din siyang at nakakaintindi siya ng Ingles. Yung iba kasi kailangan talaga nila ng translator. Then mga yes, okay, bye-bye. Yun lang yung mga English na alam nila. So, akit na kami doon. Nasa 4th floor kami. And mamaya, pagpunta namin sa kwarto, update ko kayo. Sila na daw yung magdadala, magbubuhat ng aming mga gamit. Diretso na ako doon. Bababa kami. Kaya mo, hindi mo kailangang mauna, hindi mo kailangang maging iba. Ang mahalaga Grabe, pababa pala. Kala ko paakyat. sa bawat hakbang na ginagawa, sa bawat hakbang. Maya ako na lang kayo ito-tour or bukas ng umaga dito sa Lado Staycation. Pero kung gusto nyo ng siguro full tour nito, may mga ibang Filipino content creator naman na nag-tour na dito. Panoorin nyo na lang sila. Suportahan na rin dahil sa kanila ay nakagagawa sila ng mga videos na tulad nito na nakakatulong para sa mga first timer na gaya namin. Okay, ito na daw yung room namin. Thank you! Okay, thank you. Thank you. Ito na yung access card. Ito na. Well, ganda dito. Mamaya mag-update ako ng kuwan ko. Ayusin lang namin yung gamit. Salamat. Ayun, nag-ayos ng damit yung hipag ko bibihis. So, nandito ako sa balcony. Tawag ba dito? Matawag dito. Balcony. Yan. Ito yung overlooking nung tren na dumadaan papuntang Ansipat. Di ko sure eh. Pero tomorrow, papakita ko yan. Maganda yan eh. Yan. Madilim nga lang. Syempre, gabi na eh. Yan. Papakita ko mamaya. So, habang naghihintay tayo, nag-edit pa ako nung first day namin. Magmula sa bahay, sa Pilipinas hanggang sa pagdating namin sa Hong Kong Airport. Then, sa Noi Bai Airport, sa accommodation namin. Tsaka yung pagdating namin ng first day. Ito nga lang din ang kasi mahirap sa akin eh. Madali kumuha ng video, tutok mo na yung camera mo, then play record, then yun na, pag na yun, may video ka na. Tapos maganda din talaga na maximum of 1 minute, then cut mo na, then tetake mo ulit. Kasi kapag nagta-transfer ka na, nag-e-edit, mas madali yung clips. Di mo na kailangan masyado mag-cut. Ang matagal yung pag-e-edit talaga, post-production. Kaya yung mga nag-STE, kaya mahal
din yung serbisyo nila dahil nga hindi ganun kadali nag-edit ng video basta-basta. Kung sasabihin mo siya, ako gagawa ko naman sa CapCut yun o kaya sa TikTok. Usually mga short videos yun eh. Tapos ngayon may mga AI pa. Pero kapag yung medyo mahaba, long form video, medyo matagal din talaga. Kaya ito, i-edit ako. Kinukuha ko yung mga na-capture kong video sa mga gadgets ko tulad nitong Osmo Pocket 3 dun sa Osmo Action 5 Pro tsaka sa Insta360 X4 Air. Yan. Mag-edit muna ako. Balikan ko kayo. Bagong araw, bagong biyahe, bit-bit saya, walang kabae, kahit saan pa mapadpad, basta't ikaw ang kaagapay. City lights o dagat view, every moment feels so new. Sa bawat lakad, kwento'y buo, kasama ka, panalo na to. Di man sure kung saan